Good morning guys, so andito tayo ngayon sa poultry para i-check yung manok natin na nag-undergo ng supplementation. Ito ay trial phase pa lang dahil first time natin nalagyan ng ganitong uri ng supplements ng ating mga alaga. So binigyan natin sila ng Vitamin Pro sa umaga and then Egg 1000 sa hapon. May mga nagtatanong sa atin guys kung paano yung proseso ng supplementation at kung paano gumagana yung supplementation para masuportahan ang pangangailangan ng ating mga alaga. So guys, in a regular basis, binibigyan natin ang ating mga manok ng feeds or yung mga patoka para sa kanilang nutrisyon. Sa feeds natin, kinukuha yung mga vitamins, minerals, and iba pang mga amino acids na kailangan sa pagbuo ng itlog. Kapag feeds alone, yung ginagamit natin to form eggs or to produce eggs. At since may mga feeds na medyo kulang yung nutrients or medyo kulang yung ingredients, ay eventually nadideplete or nakukulangan yung mga sariling vitamins, minerals, and amino acids na nakadeposit sa katawan ng ating mga manok. So nagagamit yon sa pag-produce or pag-form ng itlog. So over time, habang tumatagal ay kumukonti yung mga vitamins, nutrients sa katawan ng ating mga manok. At the same time ay kumukonti din yung napuproduce natin itlog. Doon dapat natin ipasok yung supplementation. So ang supplementation ay from the root word itself, to supply the missing or lacking nutrients sa katawan ng ating mga alaga. So may mga naniniwala na isang beses po lang lagyan ng supplements ay babalik ka agad yung dati nilang production or magiging healthy ka agad yung katawan ng ating mga manok or tataas ka agad yung napuproduce na itlog. Let's say for example, yung katawan ng ating mga manok ay katulad yan sa isang container na tubig na merong gripo sa gitna at saka merong level dyan sa gitna, no? Kapag walang pumapasok na tubig na nagre-refill sa container at saka palaging ginagamit yung tubig sa container or palaging kinukuhaan yung tubig sa container, ay eventually bababa yung level ng tubig sa loob ng container to the point na yung level ng tubig ay mas mababa na sa gripo. Kaya wala nang lumalabas na tubig. Kailangan natin refillan yung container para tumaas yung level ng tubig to the point na ma-reach na naman niya yung gripo na makaka-produce or makakapagpalabas naman ng tubig. So ganun din yung katawan ng ating mga manok. Hindi na tama yung level ng nutrients, yung level ng vitamins and minerals, amino acids sa katawan ng ating mga manok. Hindi yan magre-release ng saktong production dahil automatically i-conserve yan ng katawan ng ating mga manok. So instead of 1 egg a day ang ma-release ay baka mag-alternate yan or 3 days after pa mag-release ng itlog yung ating mga alaga dahil kino-conserve niya yung mga nutrients, minerals para sa kanyang survival. Diyan dapat papasok yung supplementation. So kapag na-refillan na yung mga supplements sa katawan ng ating mga manok at na-reach na yung certain level of nutrients na kaya na nilang mag-produce in a daily basis ng mga itlog, ay saka na yan mag-i-increase or mag-i-improve yung production. Kasi guys, kapag sobra din naman ng nutrients ang baboy, ay ilalabas lang din yan yung mga hindi na kailangan ng mga supplements. So ganon yung proseso ng supplementation. Kaya guys, hindi overnight na ini-expect nyo kinabukasan maging okay na kaagad yung harvest nyo, maging okay na kaagad yung mga manok nyo. It takes time and it takes a lot of money para mabalik ulit natin yung kondisyon ng ating mga manok sa kanyang previous condition na maganda yung production. Minsan may nagbibigay ng supplements for a certain time tapos ini-stop nila kasi magastos and then hindi pa nalalaman yung result ay ini-stop nila kasi magastos nga. So nababaliwala lang din yung initial effort o yung initial investment niyo sa mga unang vitamins na binigay niyo para makarecover yung mga manok. So dito sa amin guys, yung ginawa namin ay instead na 3 days lang yung pagbigay ng supplementation, ay ginawa namin 5 days. Initial na pagbigay ng supplements para ma-replenish kaagad yung mga lost and lacking nutrients and vitamins sa katawan ng ating mga alaga at mabilis itong makarecover. And then titingnan natin kapag may improvement after a week or after 2 weeks, doon na lang natin susundin yung nasa 3 days a week yung pagbigay ng supplements. So inulit ko guys, hindi kaagad ito gumagana overnight. Kailangan talaga ng time.
kailangan mo mag-invest ng money for additional supplementation na makalast for about 5 days. And then, dyan mo palang ma-observe if merong effect yung mga supplements na binigay mo. So, nag-decide ako na i-extend muna natin yung supplementation. Kaya, ngayon, ang harvest natin ay nag-maintain pa sa 98 trays a day sa 3,297 yata yung heads na to. So, hindi pa talaga natin makikita kung meron ng effect yung supplementations. So, nag-additional tayo ng mga supplements, yung Egg 1000 at saka Vitamin Pro. Buti na lang meron tayong supplier na nakita na medyo mura yung pagkabigay sa atin. Sabi ko nga sa kanila, if mas marami pa yung o-orderin ng aming poultry kapag nagustuhan namin, ay baka pwede pa kami mag-ask ng additional discount, no? Kasi medyo medyo magastos din kapag maramihan yung binibigyan natin ng supplements. And also, supplementation ay dinadagdag dapat sa cost ng itlog. So guys, very important na huwag madaliin ang process ng pagbigay ng supplementation. Hindi kailangan na right away, na overnight lang na may resulta kaagad, so hindi nyo makita doon. Tsagaan nyo lang muna, mag-invest kayo sa supplements dahil kailangan talaga ito ng ating mga manok in the long run. So very important guys na i-closely monitor natin yung ating mga production. At the same time, very important na maghanap tayo ng mga suppliers na medyo makamura tayo at saka not to the point na bigyan din tayo ng mga fake na supplements, no? Kasi marami ding mga fake na supplements na nasa market ngayon. So, importante na doon tayo sa mga reliable source, reliable suppliers ng supplements para hindi tayo ma-scam, para hindi fake yung makukuha natin at para hindi sayang yung investment natin sa mga supplements. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. Hindi po kami nagbebenta ng mga supplements na trinayal namin dito sa aming batch. Ask nyo na lang po yung malapit na mga agri-vet store kung makaka-offer sila na mas mura sa inyo. And then, beware sa mga online sellers na nag-offer na mas mura or mas cheaper. Pero hindi naman totoo na may darating na supplements. Maraming mga naloko na mga poultry farmer dahil sa mga maling online store ang nabilhan ng supplements. So maraming salamat at happy poultry farming. Bye!